Okay. Si Picoy, nakasama mo ba? Hindi po, bali magkahiwalay kami ng ano no ng stockades o ng selda, magkahiwalay kami. At hindi kami nagkita magmula ano no nung bakol temp kaming pareho. Siya ay, sa pagkakaalam mo, nakalayan na rin ba siya? Opo, nauna po siya. Oh. Sa pagkakaalam ko po, dahil nga ako, inantay pa ho yung medical result dahil nga doon po sa ano no sa pagkakakulong ko ay nagkakaroon po ng medical check-up umaga at saka ano no hapon o gabi. Talagang sinecheck talaga nila, minomonitor nila yung aking kondisyon. O ay kung may pagbabago, kung ako ay nagkaroon ng pasa, kung ako ay nagkaroon ng sakit o ano man, minomonitor naman po. Opo. Kamusta naman po ang iyong pamilya po? Nakita ko sa isang video rin na naging emosyonal ang pagtatagpo niyo muli. Sila po ba ay agad bumisita doon sa inyong sa inyong kung saan po kayo naka-detain, or kasama niyo po siya doon, or ano po yung doon? Nung malaman po nung pamilya ko, nag-iyakan sila dahil napanood nila sa national TV, no? Sa pamamagitan ng SMNI, tsaka ng mga ibang doon kay Maharlika, tsaka sa ibang mga nakita nila yung kung paano nangyari. Talaga nag-iyakan sila. Kaya nung pagkakataon na yon, nung ako ay ibinaba, nakapag-text kagad ako doon sa aking kapatid. Sabi ko, puntahan niyo muna si si Commander at aluin niyo muna. Dahil nga dahil alam ko dahil nga mahina ang ang puso at mahina ang katawan niya sa ganyan. Kaya pinuntahan naman, tapos yung kapatid ko rin nagpunta ron sa Senado at dinalan niya ako ng damit na pantulog. So ayun po, balik kinabukasan nagpunta na yung pamilya ko at binalita nga sa akin kung ano yung sitwasyon sa labas at sinabi nga na napakalawak daw ng ng pressure ng ng taong bayan at inaaway na daw yung mga mga senador na may kinalaman doon sa aking pagkaka-contempt. Yun po yung kasi wala po akong communication doon, walang TV, walang radyo, walang bintana, walang lahat talagang andun ka lang talaga para makulong ka lang doon sa 4x4 na meters na kwarto. Opo. Ano po ang inaasahan pa ng taong bayan mula po sa inyo pagkatapos nito? Sabi nyo nga po, meron pang mga susunod na pagdinig na gagawin po dyan sa Senado? Ito po yung magiging investigasyon patungkol doon sa participation, tungkol doon sa negotiation na ginawa nitong si Alias Picoy doon sa aking kaibigan na si Romy Enriquez at dito na nangyari sa bahay. So kaya doon inaasahan ko na matatanong itong itinuturo na si James Kumar, itinuturo ni Picoy, at itong si inaasahan ko na mapapatawag itong si First Lady Lisa Araneta Marcos para mabigyan din siya ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation nitong si si Eric Santiago alias Picoy kaugnay doon sa sinasabi na ako ay papatayin. Papatayin dahil kung titingnan nyo, lalo na doon sa konsepto ng intelligence operation na itong ginawa ni alias Picoy na pakikipagnegosasyon ay isang isang special operation. O talagang kumbaga sa isang ito napaka-importanteng operasyon na talagang ginagastusan ng ng napakalaking pondo. Opo. Dahil hindi ka namang pag-aaksaya ng panahon para magkaroon ng action agent para luminya papunta sa akin at ipahatid yung mensahe. Kung makikita nyo yung mensahe na yon ay talagang gusto talaga akong ayusin bilhin
Kumbaga sa ano, yung money versus loyalty. Di ba? Pero may kaakibat na pananakot. Ito yung, pare, alam mo naman, papatayin yan. Papatayin yan. Di ba? Nakikita mo yung consistency dun sa pag-deliver nitong alias Picoy ng mensahe doon sa aking kaibigan na dating taga-Pidea na si Romeo Enriquez. At hindi alam nitong si Picoy na naririnig ko at nakikita ko na nagsasalita siya doon sa video call. Kaya doon pa lang sa pangyayari na yon, ako ay meron ng personal knowledge sa mga pangyayari na yon. Kaya sobra talaga na yung aking naramdaman at talagang hindi po pwede na sa walang bahala. Kasi ang papatayin, tao, hindi manok, ha? Opo. Hindi pato. Tao Opo. na may kaugnayan doon sa doon sa impormasyon na yung asawa ng isang Luisa Araneta Marcos na First Lady ngayon, ito yung nakita ng investigation agent doon sa litratong pinirisinta na sumisingot ng white powdery substance. Kaya itong white powdery substance na nakita kong sinisingot, ito yung naging motivation ko dahil hindi naman po pwede na detergent powder yung sinisingot nung nasa litrato. Hindi naman po Breeze o Tide o Ariel o Champion yan. Hindi po ako naniniwala na Arena o Gawgaw. Dahil biro mo, prominente kang tao, senador ka, politiko ka, anak ka ng dating Pangulong makapangyarihan sa ating bansa, sisinghot ka ng detergent powder,